At so ayan, hi guys, welcome back at channel natin at ito na nga po sa episode 247 para kay season 4 natin kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos yung sa pagsasabi ni Sekingal na kapag pinagsama-sama yung mga information nalaman niya patungkol dyan sa new organization saka yung mga theories ni Child Emperor ay tiyak makikita na nila kung anong klase ba talaga yung organization na yan. At so now ang continuation niya is ito naman na. So ito ay lapit, ito si Darkshine dito kay Child Emperor. Sabi niya nga dyan na wow, ang galing daw talaga nito ni Child Emperor kasi talagang may high hopes, talagang umaasa sa kanya itong new organization. So kaya nga ito sabi ni Darkshine na siya gagalingan niya nga rin daw bilang isang trainer. At ito nga ngayon ay natahimik dito. Itong sila Sekingal at yun pati si ito si Child Emperor. Pero yun nakagulat itong si Sekingal pagkatingin niya nga dyan kay Darkshine. At ito ngayon sabi nga ni Child Emperor na isang karangalan para sa kanya yung marinig yung mga ganyang salita galing mismo kay Darkshine. Pero ito nga ay nagugulat pa rin dyan. Itong si Sekingal, sabi niya nga dyan na talagang hindi siya makapaniwala na talagang ready na o kumbaga tanggap na ni Darkshine na yun, magre-retire na siya bilang isang hero. At ito natawa na lang. Itong si Darkshine, sabi niya nga dyan kasi yung isang katulad niya na hindi na nagliliwanag, hindi na nagsishine, hindi na raw siya dapat makita pa bilang isang hero. At ito nga, parang lupay-pay na naman dyan itong itsura ni Darkshine. At ito ngayon ay sabi nga ngayon ni Metalbat na ano raw yung sinasabi nito ni Darkshine hindi niya maintindihan. Habang sa kabilang banda itong si Sekingal talaga nag-aalala na dyan kay Darkshine. So kaya nga ito sabi ni Sekingal kung sa bagay maganda raw naman mag-reflect kung saan talaga nababagay na yung isang individual. Pero yun salita na itong si Child Emperor sabi niya nga dyan, pero okay lang ba yun na yung dating S-class hero ngayon isang trainer na dahil sa nawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. Paano niya daw tuturuan? Paano niya i-guide yung ibang mga tuturuan niya nga kung siya mismo mahina yung mindset niya. So kaya nga ito ay parang pinawis ng konti itong si Darkshine. Alam niya tama yung sinasabi ng bata natin. Pero yung sabi ng banda tumawa na. Itong si Makoy sabi niya nga dyan na hindi na importante ang mga maliit na detalye na yan. Kasi nga raw ilagay lang nila, sabihin lang nila sa announcement na yung trainer dito sa new organization ay isang S-class hero. Talagang ang dami ng ma-attract na tao niyan, ang dami nang sasali sa kanya sigurado. At ito nga ngayon blick dito kay Metalbat kasi nga dito nayayamot na rin ito si Metalbat. Sabay yun sinigawan niya si Darkshine. Sabi niya nga dyan na umayos ito si Darkshine, mag-straighten up daw siya kasi nga raw itong malaking frame, yung malaking katawan ni Darkshine nagmumukha raw maliit sabi niya ganyan. So ganun kasi talaga yun yung kapag yung nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo kahit malaki ka parang tingin sa'yo ng tao lumiliit ka na. At ito nga ngayon ay salita na ito si Metalbat. Sabi niya nga dyan na hindi raw siya matalino at saka hindi siya magaling mag-express ng kanyang pakiramdam o yung nararamdaman niya. Pero ang sabi nga ngayon ni Metalbat dyan kay Darkshine, nasa tingin niya yung totoong Darkshine ay nagagawa nito na gawing kampante yung mga tao sa paligid niya. At yun yung dahilan para sumunod sa kanya maging followers niya yung mga tao sa paligid niya. So yun nga kasi diba ito si Darkshine talagang nagbuboost yung self-confidence niya. At yun kapag nakita siya ng mga tao ay talagang ginaganahan sila tapos yun nga sumusunod sila kay Darkshine. So yan yung sinasabi ni Metalbat. At ito nga ngayon tuloy ni Metalbat, pero whether kung hero man itong si Darkshine o hindi, diba totoo raw yun, sabi niya ganyan. At ito ngayon pinapawis pa rin itong si Darkshine, pero yun nga parang anlungkot na ni Darkshine dito. Sabay maya ay ito nga ngayon talagang parang lupay-pay pa rin si Darkshine. Sabay sabi nga ngayon ni Metalbat habang pagkakatapik niya din kay Darkshine, pero okay na yan, sabi niya ganyan. At kung ano man daw yung decision ni Darkshine, kung gusto niya na i-challenge yung kanyang sarili sa something new ay sasuportahan siya ni Metalbat. At ayun ay gawin daw ni Darkshine yung kanyang best. At after nga niya na ito nga parang di na alam ni Darkshine kung ano yung sasabihin niya. So kaya ito umalis na si Darkshine. Sabi niya nga dyan, excuse me, CR lang daw muna siya, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon alis na si Darkshine, pero yun ay talagang concern pa rin si Sekingal. Sabi niya nga dyan, naku, seryoso talagang bagay ito sabi niya ganyan. Kasi nga ayun si Darkshine talagang wala na siya sa wisyo. Pero yun nga, ito si Child Emperor, nabubula ko dito kay Child Emperor. Sabi niya nga dyan na dapat daw patawagin nila ulit ayang si Sweet Mask para sipahin ulit ayang si Darkshine para bumalik siya sa kanyang katinuan. Pero yun sabi nga ni Metalbat na hindi na, yun nga tumigil na raw dyan itong si Child Emperor. At eto tuloy ngayon ni Metalbat, it's a matter of fighting spirit, sabi niya ganyan. So yun nga kasi nawawala na yung fighting spirit ni Darkshine. At eto rin yung bagay na kailangan siya mismo yung maka-figure out
niyan, yung maka-find out niyan. At then pagkatapos nga niyan, ay balik nga dito kay Leo dahil ito nga talagang hingal na siya, hindi niya tamaan, hindi mag-connect yung kanyang atake dyan kay Shiryu. At then pagkatapos nga nito, boom, dito suntok pa rin. At si Leo sabi niya nga dyan na huwag siyang ina-underestimate nito ni Shiryu. Pero yun, si Shiryu talagang relax lang. At ayun nga, tinatapik-tapik niya lang yung suntok sa kanya ni Leo. Sabi niya nga dito na eto na ba? Eto talaga yung mga pro heroes. At eto, biglang naalala niya itong si kalbo natin si Saitama. Sabi niya nga dyan, walang-wala tong mga to dito kay Saitama. Sabi niya ganyan. So kaya ito, di mo alam kung nalulungkot o nadidisappoint eh. Itong si Shiryu dyan. But then maya-maya pa, eto nga, biglang may dumating dito na dalawang tao. Sabi nga nila, may kaguluhan bang nangyayari dito? At ito nga talagang pawis na pawis, hinihingal na. Itong si Leo. At ito ngayon, salita na. Itong si Makoy, sabi niya nga dyan, yung dalawang tao na yan, sila yung mga agents na in charge sa security o sa seguridad ng buong tower ng Neo Organization. At sila rin yung maasikaso dun sa mga nag-violate ng rules dito. At parang mga mercenaries daw dati yung dalawa na yan. At ito nga ngayon, pasok na dyan itong si Elimin at saka nga itong si Destro. So relax na relax lang din itong dalawa. Sabay maya-maya, ito nga, lakad na sila dyan sa loob. Pasok sila sa gitna ng mga leaders na nga na to. At yung tingin-tingin sa kanila, itong mga Neo leaders. At ito ngayon, punta sila dyan kay Leo sa kay Coco. Sabi nga nila dyan, naiwasan daw nila yung manggulo, lalo na sa ibang kasamahan pa nila ng mga Neo heroes. At saka isa pa, ay di ba hindi naman daw leaders eh, itong dalawa. Kaya kung maaari, ay lumabas na lang daw sila, umalis na sila sa lugar na to nang mapayapa lang. Kasi nga, pang Neo leaders lang daw dito at saka nagmi-meeting sila. At ito ngayon, sabi ni Destro, sige po, dito yung daan. So mabait pa rin eh, itong dalawang agent dito kay Coco sa kay Leo. But din ito nga ngayon ay alis na itong sila Leo. Pero ayun, talagang ang ingay pa rin, galit. Itong si Leo, sabi niya nga dyan na wag daw siyang mahawak-hawakan nito ng dalawang agent na to na may hina naman daw, mga low security. Sabi niya ganyan. At di ro ba nakikita na bali nga raw yung kamay niya, sabi niya ganyan. At ito ngayon, bahaling itong si Leo dyan kay Coco, galit na galit siya. Sabi niya nga rito kay Coco, di ba napag-usapan nila napagkasunduan nila na pupunta sila din sa mga leaders tapos gugulpihin nila yung isa dyan. At pagkatapos noon, papalitan nila yung pwesto noon, sila yung magiging leader. Pero ano raw ginawa ni Coco? Bandang huli ay nag-back off nga raw, nanigas itong si Coco. So kaya ito naggagala 80, talagang gigil na gigil itong si Leo. At sabi niya pa nga dyan na ano raw ba itong mga nasa mukha nito, yung mga pinabago ba ni Coco? Decor lang daw ba itong ginawa niyang body modification? Pero maya-maya ay natahimik itong si Leo, parang bigla siyang nag-alala dito kay Coco. Sabi niya nga dyan, pero teka lang, okay ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Sabi niya ganyan. Kasi nga ayun, tahimik lang tapos pinapawis itong si Coco. At ito nga yun, namutla na itong si Coco. Tapos yun, talagang pinapawis siya. Sabi niya nga rito, body modification rate. At eto, nakita niya na ang taas ng body modification nito nung dalawa, isang 94 saka nga isang 95. Grabe, kala mo di na tao itong dalawa. At ito nga parang 6% na lang yung pagkatao nito ni Destro. Tapos dito kay Elimin, 5% na lang. At ito nga, tuloy sa paglakad yung dalawa. At ayun, talagang pinapawis ng husto rito itong si Coco, di siya umiimik Tapos itong si Leo, parang natakot na rin. At sabi nga ngayon dito sa loob-loob nila na sa lahat-lahat, etong dalawa, yan yung dapat hindi nila kalabanin. At so pagkatapos niyan, is yan guys, so hanggang dito lang ito sa episode 247 natin. So yun, so may lumabas na naman dito na dalawang pagkalakas-lakas na individual. Yun nga, parang mga cyborg na talaga ng tuluyan itong dalawa. Kasi nga, 94 saka 95% na yung nabago sa kanilang katawan. But anyways, yun nga guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. At hintay-hintay lang para sa next episode natin dito. So yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.